kanyang panahon. Ang sakripisyo nga ba ng isang ina ang pinakamarangal na layunin ng buhay? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Alicia sa ating dulang sa kanyang panahon. Diyos ko, tulad po na lagi kong dinarasal sa inyo sa araw-araw. Haplusin po niyo ang mga puso ni Nanaldo at Bianca. Kabayan niyo po sila upang ang tamang landas ng buhay ang kanilang tahakin. At tumbayan mo rin po silang palagi para sa kanilang mga kaligtasan. Kayo lang po ang aking tanging sandigan. At lubos po akong sumasampalataya sa inyong kapangyarihan. Lola! Lola! Oh. Lola Alicia! Oh, Karen. Oh, bakit umahangos ka? May nangyari ba sa bahay samantalang wala ako? Wala po, Lola. Pero si Lolo, nagwawala po eh. Ha? Wala po kasi dinat ng pagkain. Kaya hinahanap kayo. Eh, mukhang dito papunta sa simbahan eh. Ay, tumayo na po kayo dyan, Lola. Oh, sige. Tayo na. Doon na po tayo dumaan sa may gilid ng pasukan ng simbahan. Baka po kasi makasalubog pa natin si Lolo pag sa harapan pa tayo dumaan. Oo, sige. Pero samahan mo na rin ako sa palengke, ha? Mamili na tayo para pag-uwi natin, makapagluto na tayo. Dali. Bilisan mo. Oo po. Bilisan mo. Ang aga mo naman, Bianca. Ikasahid pa lang sa palad ko ng sahod ko, nandito ka na. Aba, mas matindi ka pa sa asawa ko. Sa akin na yung perang kabayaran sa pagsiservisyo ko sa'yo, tapos dami mo pa satsat. Yeah. Oh, ayan. Kompleto yan, ha? Oh. Kaya kailangan, pag lumabas tayo mamaya, yung gusto ko lahat ang masusunod, ha? Oo ba? Paano? Dating lugar, dating oras. Oo, sige. Bianca, oy! Magbakabusog ka, ha? Dahil mamaya, gugutumin kita! Eh di wow! Hoy, Alicia, isang tandaan mo, ha? Kahit na lasinggero ako, kahit na sabongero ako pa rin ang haligin ng tahanan ng pamilyang ito. Kaya lahat ng utos ko, susundin mo! Lahat naman ng utos mo, sinusunod ko, Naldo. Yung pagsisimba mo at pagdarasal mo ng palood sa simbahan, yun ang kinagigigil ko! Dahil sa kagaganon mo, lalo ako minamalas sa sabuhan. Lalo ako natatalo sa pustahan. Kinukontra ng mga dasal mo yung pagsusugal ko. Ay, bakit ka pa kasi nagsusugal? Hindi ba mas mainam kung ibibili na lamang natin ng pagkain yung pera mo? Mabubusog pa pati yung apo mong si Karen. Isa pa yung Karen na yan eh. Lagi niya ako nauunahan sa pagsugod sa simbahan. Hindi tuloy kita mahuli-huli naglalakad ng paluhod doon eh. Hindi ko maintindihan kung anong gusto mong palabasin sa paglalakad ng nakaluhod. Naiinsulto ko sa ginagawa mo. Pinagdarasal ko lang naman ang kaayusan ng buhay natin, Aldo. Oh, may labago ba sa buhay natin? Wala, di ba? Yung mga dasal natin, binibigay yun ng Diyos sa panahong hindi natin inaasahan. Huwag mo nga akong masama-sama dyan sa kabulustugan mo, ha? Hindi ako marunong magdasal. Ako, ang madalas kong hilingin para sa iyo yung biyaya ng proteksyon. Lalo na kapag malayo ka sa amin, Aldo. Wala akong pakialam sa proteksyon na sinasabi mo. Basta kapag natsempohan kita sa simbahan, kakalad ka rin kita mula ron hanggang dito sa bahay. Tingnan ko lang kung hindi magkalapnos-lapnos yung mga tuhod mo. Pag ginawa ko yun.
Karen, tayo mo ako. Oy, Dodi, maglalatag ka na rin ng mga paninda mo ukay-ukay? Oo, inagahan ko na rin para makarami ng benta. Tapos, para makapamili naman ng mga bagong paninda. Sipag mo talaga, ha? Wala naman akong aasahan kundi ang sarili ko, di ba? Ay, parang kami ni Lola Alicia. Wala rin kami nga asahan kundi ang mga sarili namin. Si Lolo Naldo, sa sabong din na uuwi ang kinikita niya sa pagkikristo doon sa sabungan. Si Inay naman, kahit may hawak siyang pera, wala rin pakialam kung kumain man kami o hindi ni Lola. Kung bakit kasi may mga taong pasakit sa buhay ng kapwa nila, no? Oo nga. Hindi ba pwedeng mapabait at mapagmalasakit na lang ang lahat ng tao? Ay, nako. Bakit naman kasi pinakikialaman yung buhay ko, Nay? Hayaan niyo na lang ako sa diskarte ko, pwede? Naaawa kasi ako sa asawa't anak ni Aris. Nakikita ko namumulot lamang sila ng mga kalakal para may maipambili ng pagkain. Ay, pakialam ko ba sa kanila? Kaya nga, huwag niyo ako kinukonsensya. Hindi ako tatalaban yan. Wala sa akin yun. At sa akin lang, anak, sana huwag kang maging dahilan ng paghihirap ng iyong kapwa. Masakit yun sa panig nila. Hindi mo alam yung lalim ng sakit na iniiwan nun sa mga pagkatao nila. Kaya ayaw kong kaharap kayo eh. Kung ano-ano pinagsasasabi niyo. Para kayong baliw. Paulit-ulit. Yan nga kayo. Teka, yan ka, anak! Anak naman, wala na palang laman tong bulsa ko. Wala na akong pera. Wala na akong pambayad sa pustahan. Hindi ba dayo naman yung kapustahan ko eh. Tiyak na hindi niya natatandaan ang mukha ko. Kaya sasalisin na lang ako sa maraming tao. Tama. Sasabay ako sa paglabas ng maraming tao. Hoy! Baka po ha? Wala kang pambayad, kaya tatakas ka lang! Ha? Hindi ah. Hindi ako tatakas. Talagang hindi mo ako tatakasan! Dahil lalagyan kita ng gripo sa tagiliran! Uy! Ano? Anong sinasabi mong may infection ka ng AIDS, Aris? May mga sintomas na ako nararamdaman kaya para makasigurado ako, nagpa-test ako. Hindi ko rin matanggap na nag-positive ako, Bianca. Pero kanino mo nga nakuha yan? Siguro dun sa huling babaeng nakarelasyon ko. Bago naging tayo. At ako, posible rin bang Kailangan mo rin magpa-test, Bianca. Lalo na kung may nararamdaman ka rin mga sintomas. Iyon ang pinakatamang paraan para mas mapangalagaan mo sa sarili mo. Ay, no. Eh, paano ko ba mapapangalagaan ang sarili ko? Kung nahawa mo na rin ako, ha? Sabihin mo nga sa akin, paano pa? Paano pa? Kala ko ba? Dahil naglalakad kayo ng paluho sa simbahan, inagdarasal niyo kung para sa kapakanan ko. Pero heto ako, Nay. May infeksyon ng isang sakit na wala ng kagalingan. O hindi kaya kaparusahan ko ang hiniling niyo sa Diyos? Anak, Para lang mamulat ako sa mga pagkakamali ko. kahit kailan, hindi ko hiniling sa Diyos ang kapariwaraan mo, Bianca. At lalong hindi mo dapat sisihin ng Diyos sa anumang kinahinatnan mo ngayon. Hindi niya layuning taglayin mo ang ganyang sakit. Pero bakit? Bakit ang hirap tanggapin ang katotohanan, Nay? Bakit ang hirap nitong aminin? Siguro,
ang pinakamabuti mo pa rin magagawa. Buksan mo ang puso mo para mapagtanto rin sa isip mo ang mga nangyari, anak. Karen, anak, Bakit po, inay? magpapasama sana ako sa iyo magsimba. Opo, sige po, nay. Sasamahan ko po kayo. Kasi gusto ko, ako na ang magpasan ng sarili kong krus. At hindi na si inay. Hihingi ako sa Diyos ng awa at kapatawaran sa aking mga naging kasalanan. Gusto kong madama ang kanyang pagpapatawad. Talaga po, inay. Gusto ko rin pong malaman ninyo na natutuwa ako sa mga narinig ko mula sa inyo. Alam ko, marami din akong pagkukulang sa iyo, anak. Gusto ko punan din ang lahat ng iyon. Ito po ang pinakamaligaya kong araw, nay. Yung pagtawag niyo sa akin ng anak. Wala pong katumbas ang tuwang nadama ko. Na marinig ko yun sa unang pagkakataon. Panginoon, maraming salamat po sa ikalawang buhay na ito na ipinagkaloob niyo sa akin. Sa pamamagitan po ng paglakad ko ng palahod habang nagdarasal. Maituwid ko nawa ang aking mga kasalanan, lalo na sa pagiging malapit ko kay Alicia at sa aking apong si Karen. Simula ngayon, ipinangangako ko po, hindi na ako magiging pasangkrus sa kanila. Panginoon, maraming salamat po sa pagtugon niyo sa aking mga dalangin. Para sa patnubay ng pagbabago na hiningi ko sa inyo. Para kina Naldo at Bianca. Gayun din, maraming salamat din po sa pagsubaybay na ibinibigay niyo sa amin lahat. Nang sa gayon, magampanan namin ang mga tungkuling nakaatang sa aming mga balikat. Sana rin po, hindi kayo magsawang magbigay sa amin ng kalakasan, talino, at pagpapasya na magagamit namin panlaban sa mga pagsubok ng buhay. Amen. Sa kanyang panahon, lahat ng tao'y dumaraan sa pagsubok, mahirap man o mayaman. At kahit na nga ang mga ibinubuhay ang kanyang kalooban. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Miguel sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis kayo? Ano ba yan? Kung kailan kami pumasyal dito, saka naman kayo aalis. Pasensya na, Ate Susana. May kailangan kaming gawin sa church eh. Paano yung grocery nyo? May mga tauhan naman kami doon, Kuya Drigo. Ay, no. Hindi niyo dapat laging hinahayaan sa kanila ang negosyo niyo, Rosa. Miguel, baka mamaya kinukupitan na kayo ng mga yun.
Hindi nyo lang alam. Ate, may mga CCTV camera kami sa grocery. Maayos at madalas din ang inventory namin. Katulong namin ng mga pamangkin nyo. Iba na yung nakatitiyak kayo. Kaya dapat, huwag kayong alis ng alis. Kung hindi rin lang mahalaga ang gagawin nyo. Huwag kayong mag-alala. Mababait at tapat ang mga tauhan namin. Hiniling namin sila sa Diyos, kaya alam naming magiging tapat sila sa amin. Ay, bahala na nga kayo. Babalik na lang kami. Saka ko na lamang sasabihin na sadya ko. Napakainit sa church kanina, no? Oo nga, Rosa. Ang dami na kasi natin eh. At lahat dumadalo. Nakakatuwa naman dahil lahat ang sigla. Tama ka, pero dapat magkaroon na tayo ng mas malaking church para maging komportableng lahat. Maging yung mga gustong dumalo sa congregation natin. May mga naghahanap naman ng mabibiling lupa. Pati nga si Sister Marie. Kaya lang wala pa silang makita. Naisip ko, ano kaya kung i-donate natin yung lupa natin? Total, bakante naman yun. Oo nga, no? Oh, di ba? At malaki yun. At kapag doon itinayo ang church natin, magiging komportable ng lahat ng pupunta doon. Pero, papayag kaya yung mga anak natin? Kasi, magiging kabawasan yun sa mga mana nila. Sarap talaga ng lechon doon sa sukay natin, di ba? Di nakakasawa. Sinabi mo, Padrigo. Kaya hindi ko mapigilang magpapake. Sarap. Ay, nga pala, may babalita ako sa'yo, Sana. Ano yun? Nakausap ko yung kapitbahay ng kapatid mo. Sinabi niya sa akin na i-donate daw ni na Miguel yung malaki nilang lote para sa church. Ano? Dinonate lang? No, yun ang sabi ni Tonyo. Abay, pambira. Ipinamigay lang nila yon. Ang laki na na. Sana sa akin na lamang niya binigay. Kapatid niya ako. Hindi niya ako naisip. Ewan ko ba rin sa kapatid mo? Di man lamang nang hinayang eh. Bakit kita sa akin ng lalaking yun? Miguel, ano ka ba naman? Hindi ka man lang ba nang hinayang sa ginawa mo? Malaki ang lupang iyon na minana mo sa ating mga magulang. Ate, tao sa pusong ginawa ko. Inihandog namin ang lupang yon para sa Diyos. Kaya wala akong pinanghihinayangan. Maraming paraan na paglilingkod sa Diyos. Hindi kailangan ibigay mo ang buo mong kabuhayan. Hindi naman buong kabuhayan yun. At saka sabi ko nga, tao sa puso kong aking ginawa. Isa pa, lahat ng meron tayo ay buhat din sa Diyos, hindi ba? Sana sa akin mo nilang ibinigay yun. Ako ang kapatid mo eh, kaya dapat ako ang inuna mong bigyan. Ate naman, mas marami pa nga kayong ari-arian kaysa sa amin eh. Nanghihinayang ka doon. Dahil gusto ko yung lugar na kilalalagyan ng lupa mo. Magandang pagtayuan ng negosyo. Ikaw talaga, Miguel, nakakainis ka? Baka lumampas ka na sa langit dahil dyan sa ginagawa mo. Masayang-masaya ang mga nabigyan natin ng tulong kanina, Miguel. May napaiyak pa nga sa tuwa. Nakita ko rin yun, Rosa. Yung iba naman, hindi matapos-tapos ang pasasalamat sa atin. Kaya sulit kahit nakakapagod. Bakas din sa mukha nila na nagliwanag ang kanilang isip. Dahil sa mga salita ng Diyos na ipinayo natin sa kanila. Huh? Miguel! Oh. Ang tricycle! Oh! Kayla, Aljur, kumusta na ang nanay at tatay niyo? Wala pa po silang malay, Tita Susana. Kinagamot pa po sila. Ang sabi po ng doktor, delikado po ang lagay nila. Ano ba nangyari? Ayon po sa mga nakasaksi, kinat daw po sila ng isang tricycle na humaharurot. Nasaan ang walang hand driver ng tricycle? Nasa ospital din po siya, tita. Tita,
Aalis po muna kami sandali ni Aljur. Aatin lang po kami ng practice namin sa choir. Sa church na naman! Hindi ba kayo nag-aalala sa mga magulang nyo? Nag-aalala po. Ganun naman pala eh. Bakit nyo sila iiwan? Pupunta po kami doon para tumupad ng duty namin. At para iparating din po sa mga churchmate namin ang nangyari. At higit po sa lahat, para ipanalangin sina inay at itay. Para iligtas po sila ng Diyos. Diyos ko, narito po kami ng kapatid ko. Nakikiusap kami sa'yo. Iligtas niyo po ang mga magulang namin. Gusto po namin makasama po sila. Lalo na po sa mga paglilingkod sa inyo. Maawa po kayo. Huwag niyo po kami biguin. Mahal na mahal po namin sila inay at itay. Diyos ko, maawa ka po. Huwag mo po silang kukunin. Upang madama rin po ng tita namin ang pagtulong mo po sa amin. Sa gayon, ay magbago po siya. At hindi nahamakin pa ang pagsunod namin sa iyong mga kalooban. Pakiusap po. Tulutan mo pong makapiling pa namin ang aming mga magulang. Aljur, tayo na. Kailangan makabalik na tayo sa ospital. Sandali. May nagtag sa cellphone mo, ate. Si Tita Susana, Aljur. Nagkamalay na raw si na inay at itay. Natin pagkain na ya. Bakit po ba? Wala naman pong may birthday sa ating lahat. Nakakalimutan nyo na nga. Ngayon ang ika-1 taon nang makalabas kami sa ospital ng tatay nyo. Mula doon sa aksidenteng nangyari sa amin. Ay, oo nga pala. At sa awa ng Diyos, buhay at malakas kami. Kapiling nyo hanggang ngayon. Gusto namin ipagdiwang natin at ipagpasalamat yon. Ang pagtulong ng Diyos sa atin. Lalo na sa amin ng tatay nyo. Kaya pala, pinapunta nyo rin si Kuya Jeric at ang pamilya niya. Dahil tayong lahat ang magpapasalamat sa Diyos, Aljur. Ay, masaya yan. Teka, may nag-text sa akin. Ba? Oh, bakit parang nabigla ka, Miguel? Sino ba nag-text? At anong nangyari? Si Ate Susana. Ang sabi niya, isinugo daw niya sa ospital si Bayaw. Bakit daw po? Inatake sa puso. Miguel, mula pa nang dumating ka kanina, wala kang kibo. May problema ba tayo sa negosyo? Wala, Rosa. Bakit ka ganyan? Naaawa lang ako kina Ate Susana. Nakalabas na ng ospital si Kuya Drigo, di ba? Yun nga lang, mahabang gamutan pa ang kailangan para muling makalakad siya at makapagsalita ng maayos. Malaking gastusin pa yun. May nabalitaan kasi ko tungkol sa kanila eh. Nabalitaan? Ano yun? Maraming salamat sa pagdalaw niyo uli dito sa amin, Miguel. Rosa, kahit papaano, nababawasan ang lungkot ko pag nakikita ko kayo. Ate, magkapatid tayo.
Kaya tama lang na damayan namin kayo. Kumusta na kayo, ate? Eto, naghahanap ng mapagbebentahan ng aming negosyo. Ano? Naubos na kasi sa ospital ang ipon namin ni Drigo. At kailangan namin ng panggastos upang maipagpatuloy ang kanyang therapy. Pati ng pag-aaral ng 2 pa naming anak. Totoo nga palang nabalitaan namin. Ate, huwag mo nang gawin yon. Kami na ang bahala sa therapy at sa mga gamot ni Bayaw. Totoo? Oo. Pati na sa pagpapaaral ng 2 niyo pang anak. Natutulungan nga namin yung ibang tao eh. Lalo namin kayong tutulungan. Dahil hindi kayo iba sa amin. Maraming salamat sa inyo. Pabuti pa kayo. Kahit na aksidente kayo noon, nakaligtas kayo. At nanatiling matatag ang kabuhayan nyo. Hindi tulad namin. Si Drigo lang ang inatake sa puso. Pero halos maubos ang kabuhayan namin. Dahil, ate, tinulungan kami ng Diyos. At ang aksidenteng yun sa amin ay pagsubok lamang na amin namang napagtagumpayan. Huwag kang mawala ng pag-asa, ate. Malalagpasan niyo rin ang nangyari nito sa inyo. Lumapit ka lang at humingi ng awa sa Diyos. Pakikinggan kaya niya ako. Ganun na walang kami ng panahon sa kanya. Naubos ang panahon namin kung papaanong kikita na maraming salapi. Hindi namin siya pinaglingkuran. Ate, napakabuti ng Diyos. Lagi siyang laang makinig at magpatawad sa sino mang sa kanya ilalapit at hihingi ng kapatawaran. Gawin mo yon at makikita mo, hindi kanya bibiguin. Sa kanyang panahon, may mga taong pakiramdam ay mailap sa kanila ang kaginhawaan. Iyon ay dahil sa kawalan ng pinag-aralan. Pahirap pa ang naging katuwang sa buhay. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Janice sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, mabuti po dumating na kayo. Gutom na po kami ni Charles. Pasensya na, Ruby, anak. Tinulungan ko pa kasi si Aling Barang sa pag-aasikaso dun sa mga dumating na nakikipaglamay sa kanila eh. Sige na, tawagin mo na si Charles. May dala po kayong ulam. Sopas ito, anak. Galing kina Aling Barang. Lagyan niyo na lang to ni Charles ng kanin para mabusog kayo, ha? Sige na. Kayo po, Nay. Pinakain na ako ni Aling Barang. Maraming sopas ito, kaya may almusal pa tayo bukas. Julie, Mang Emong, heto na po ang mga damit na pinalabhan at pinaplansya niyo po sa akin. Tapos ko ng lahat. Ay, salamat, Janice. Napagod ka. Ayos lang. Basta nagawa ko ang trabaho ko. Ito lang naman kasi ang alam kong pwede kong maging trabaho. Dahil hindi ako nakatapos kahit high school. Hindi naman sa nakikialam ako, Janice. Ako naman nagmamalasakit lang sa'yo. Dahil kaibigan ka ng anak ko. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo. Bukod sa pagmamalasakit ninyo, natutulungan niyo pa ako. Ay, walang anuman yun, Janice. Pero tingin ko, mas makatutulong kung mag-aasawa kang muli. Yung kaya kayong buhayin mag-ina. Ay, ano ba naman kayo kung ano nung sinasabi niyo? Hindi ako nagbibiro, anak. Malay natin, makahanap si Janice ng mainam na makakatuwang niya sa buhay. Parang ayaw ko na po mag-asawang muli. Natatakot na ho ako, Mang Emong.
Dahil ba sa mga pahirap na naranasan mo sa unang mong asawa? Opo. Mula nang mamatay si Dodong, nakalaya na ako sa mga hirap ng katawan at kalooban. At ayoko na po maulit pa yun. Tama ang kaibigan ko, Tay. Mahirap po magtiwalang muli. Tsaka isa pa, may anak siyang babae. Baka mamaya, salbahihin lang yun ang magiging asawa niya. Inay! Oh, bakit na umiiyak ka na? Nakasalubong ko si Aling si Ma'am. Oh, Sabi niya, magbayad na tayo ng utang natin sa bahay niya. Kung hindi daw, tatapon niya lahat yung gamit natin. ano? Pinagtawanan tuloy ako ng mga kalaro ko. Pambihira naman siya. Nag-usap na kami ah. Pati ikaw, binungangaan pa. Sabi pa ng iba pang mga bata kanina, laman daw tayo ng mga lamayan. Para daw makakain tayo. Anak, Gusto ko nga silang awayin eh. Kaya lang alam ko, totoo naman po yung sinasabi nila. Ay, kailan pa po ba magbabago buhay natin? Magbabago pa kaya ito? Lino, narito ka pala. Nagtinda ako ng mga kakanin. Humango ako kaya ngayon lang ako dumating. Okay lang, Janice. Kumusta naman ang pagtitinda mo? Ay, ayos naman. Naipaubos ko, kaya may kita ako kahit papaano. May pambaon ng mga anak ko. Kung tinatanggap mo na ba ako, hindi ka na nahihirapan pa. Ako na maghahanap buhay para sa inyo. Lino, alam mo ang dahilan kung bakit ayoko na mag-asawa. Sobra ako naghirap sa pumanaw kong asawa. Maging ang mga anak namin. Sinasaktan niya dati. Hindi ko gagawin sa inyo yun. Pangako. Lahat gagawin ko para maging maligaya kayo sa piling ko. Magtiwala ka sana. Tulog na ba sina Charles at Ruby, Janice? Oo, Julie. Salamat nga pala sa pagpapatuloy niyo sa amin dito sa bahay niyo, ha? Kung wala kayo, hindi ko na alam kung saan kami pupunta ng mga anak ko. Talagang masungit yung sisimang. Kulang sa pasensya. 2 buwan po ang utang namin sa bahay niya, Mang Emong. Hindi ko po nabayaran kaya pinaalis niya kami. Dumito muna kayo. Habang hindi niyo pa kayang manap ng matitirahan. Total, 2 lang naman kami ni Itay dito dahil ang asawa ko nagtatrabaho sa ibang bansa. Salamat, Julie. At pasensya na po kayo sa abala namin, ha? Kung gusto mo, ipapasok kita roon sa kaibigan ko. Naghahanap siya ng tindera sa bigasan niya. Ganun pala nangyari sa inyo ng mga anak mo. Oo, Lino. Mabuti nga pinatuloy kami ni Julie dito kasi hindi ko talaga kayang umupo ng bahay sa ngayon. Makasal ka na lang sa akin. Para hindi ka na mahirapan pa. Lino, Siguro, naiilang ka dahil sa 20 taong tanda ako sa'yo. Kahit naman matanda na ako, makatitiyak ka naman na mamahalin ko kayo. At lahat gagawin ko para magkaroon ng magandang kinabukasan. Sina Charles at Ruby. hindi naman yun ang inaalala ko eh. Hindi ko kayo pagmamalupitan. Maniwala ka. At kahit hindi mo ko mahal, tatanggapin ko. Basta pakasal ka lang sa akin. Lino, Oo, Janice. Ayos lang kahit hindi mo ko mahal.
Dahil naniniwala ako na matututuhan mo rin akong mahalin. Ito po yung padalang ulam ni Inay para po sa inyo ni Tita Julie, Lolo Emong. Oh, salamat, Ruby. Kumusta naman kayo ngayon doon kay Lino? Okay na okay po. Mabait po si Tatay Lino sa amin ni Charles. At saka, mahal na mahal po niya si Inay. Salamat naman. Hindi ako nagkamali sa payo sa nanay mo na muling mag-asawa. Sabi nga po ni Inay, mag-aral kaming mabuti ni Charles. Ay naman po, matuwa si Tatay Lino. Tama ang nanay niyo. At ipagpasalamat niyo sa Diyos ang pagdating niya sa buhay niyo. Talaga? Matatapos na sa koleyo si Charles? Oo, Julie. Accounting ang kinuha niyang kurso. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang na magtapos ng management si Ruby. Ngayon, si Charles naman. Oo nga. Alam mo, tuwang-tuwa si Lino. Hindi raw siya binigyan ng sakit ng ulo ng mga bata. Swerte mo kay Lino, Jardine. Ay, tama ka. Biyaya siya ng Diyos sa akin. Bininig niya ang mga dalangin ko. Ilang araw bago kami ikasal ni Lino. Oh, ano? Ano yun? Oo, Julie. Nagsagawa ako ng panata sa kanya. Oo. Ilang araw bago ako pakasal kay Lino. Dahil nga, alam mo naman, natatakot ako sa gagawin ko. At ibinigay sa iyo ang hiniling mo. Oo. At sa pamamagitan ni Lino, natawi ang mga hirap at lungkot ko. Kaya naman, napamahal na rin siya sa akin. Uy, parang may tumatawag yata sa cellphone mo. Ay, oo nga. Sa akin pala yun. Oh, si Charles. Nasa bahay yun eh. Bakit kaya siya tumatawag? Hello, Charles. Oh, bakit ka tumawag? Nay, umuwi po agad kayo dito. Ha? Bakit? Ano nangyari? Si Tatay Lino po. Nahirapang huminga. Ano? Nawala ng malay. Oh, Diyos ko! Janice, Narito ako, Lino. naiiwan na kita. Huwag. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kagaling ka pa. Nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Lino. Lino, mahal kita. Hindi mo ako iiwan. Salamat sa'yo. Sa inyo, nina Charles at Ruby. Dahil naging maligaya ako sa mga panahong kasama ko kayo. Kami nga po dapat magpasalamat sa inyo, Tatay Lino. Dahil minahal niyo si Inay at kaming dalawang magkapatid. Binigyan niyo po kami ng magandang kinabukasan. Mahal po namin kayo, Tatay Lino. Mahal ko rin kayo, mga anak. Huwag niyo sanang pababayaan ang inyong ina. Lino. Lino. Hanggang dito na lang ako, Janice. Hindi bale. Natupad ko naman ang mga pangako ko, di ba?
malayo po dito yung bago kong trabaho, Nay. Kaya gusto ko sana sumama na lang kayo ni Charles sa akin. Ate Ruby, hindi iiwan ni inay ang bahay na ito. Kaya nga ako, dito na lang ako naghanap ng trabaho eh. Hindi ko talaga maiiwan ng bahay na ito, mga anak. Iingatan ko to. Sabi ko na sa'yo, ate. Dahil maraming magagandang alaala ang naririto. Alaala ng isang lalaking naging mabuti kong katuwang sa panahon ng aking kahirapan. Sa kanyang panahon, isang masamang ugali ang panlalait sa kapwa. Subalit marami pa rin ang ito'y ginagawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Adeling sa ating dulang sa kanyang panahon. Ito ang magiging tulugan mo, Miriam, ha? Ayusin mo na yung mga gamit mo para makapagsimula ka na magtrabaho. Opo, Aling Adeling. Ma'am Adiling! Ah. Yon ang gusto ko itawag mo sa akin mula ngayon. Dahil hindi nyo lang ako basta kalugar ngayon. Katulong na kita. Naintindihan mo ba? Opo, ma'am. Gusto ko nga palang malaman mo, ha? Na ayaw ko sa tamad na katulong. Hindi po ako tamad. Dapat lang! Kailangan masulit yung pasasahod ko sa iyo. At saka isa pa, ayoko rin na sasabay ka sa amin sa pagkain. At iba rin ang pagkain mo sa pagkain namin. At isang beses sa isang buwan lang ang day off mo. Anong iniisip mo, Myla? Naaawa po ako sa bago nating katulong, Daddy. Kaumpisa pa lang dito eh. Pinakitaan ka agad ni Mami ng masamang ugali. Di ka na nasanay sa mami mo. Kaya tuloy walang magtagal na katulong sa atin eh. Dahil sa ugali ni Mami. Ewan ko nga ba. Mula nang umasenso tayo, nagbago rin ang ugali ng mami mo. Naging matapobre siya na dapat hindi ganon. Dahil dati rin siyang galing sa hirap. Eh kung sabihan niyo po kaya siya, baka sakaling makinig sa inyo, Daddy. Lagi kong ginagawa yon, anak. Pero nagiging ugat lang yon ng pag-aaway namin. Ano ba, Miriam? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakapaglalaba? Pasensya na po, ma'am. Inuna ko po kasing linisin itong buong bahay para po maayos na pagdating ng mga bisita niyo. Ang sabihin mo talaga makupad ka. Tulad ka rin ng ibang naging katulong namin. Makukupad kumilos, mga tanga. Walang diskarte sa buhay. Sakit niyo naman po magsalita. Ano ngayon? Kung masakit ako magsalita. Ano? Lalabang ka sa akin, ha? Hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po lahat ng gusto niyo, ma'am. Ba't sumasagot ka? Sumasagot ka pa? Busing ko yung buhok mo eh. Ikaw, ha? Wala kang karapatang sagot-sagutin ako. Katulong ka lang dito. Naintindihan mo? Kayo po pala, Ma'am Myla. May uutos po kayo. Wala, Miriam. Nakita't narinig ko ang lahat ng ginawa at sinabi sa'yo ni Mami. Kaya ito, kailangan kita ng pagkain. Ako, Oh, eto, kunin mo. baka mamaya pati kayo makagalitan ni Ma'am Adeling kapag nalaman ito. Nasa kwarto na siya. Kaya sige na, kainin mo na ito. Tiyak na gutom ka na. Ma'am Myla, maraming salamat po. Mabait kayo ni Sir Alfonso. Pasensya ka na sa mami ko, ha. Ang totoo, hindi rin namin gusto ang mga ginagawa niya.
Mukhang nahihirapan ka na. Kinaaling Adeling alak ka. Ang laki ng ipinayat mo. Mahirap po talaga yung trabaho. Pero, huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po. Uy, sabi sa akin ng isa nating kapitbahay, nalalakit daw ng katulong yung si Aling Adeling. Oh, O bakit ikaw sinasaktan ka ba niya? po. Ay, hindi po. Hindi naman po. Mas mabait nga lang ho kaysa sa kanya yung mag-ama niya. Loko, kung hindi lang ako na-disgrasya sa trabaho ko, makakaya naman kitang papag-aralin, anak eh. At hindi mo kakailanganing mamasukan ng katulong. Huwag po kayong malungkot, titay. Po. Kaya ko naman po yung trabaho ko. Ay, anak. Tsaka, aalis din naman po ako doon kapag nakaipon na ako ng pang-aral ko. Nakita ko, kinagalitan mo na naman si Miriam. Sinampal mo pa. Ay, nang bagay sa kanya. Hindi naman kasi siya marunong magtanda. Adeling, Oh, hindi porket tayo ang amo, may karapatan na tayong sakta ng mga katulong natin. Tao rin silang may damdamin. tumigil ka nga dyan, Alfonso. Eh bakit ba ang hilig mo ipagtanggol ang mga stupid ang katulong na yon, ha? Dahil sumusobra ka na. May kung pagalitan mo sila, hindi mo na iniisip na nakakasakit ka. Sinasaktan mo pa sila ng pisikal. Adeling, baka bumalik sa'yo ang ginagawa mong yan. Abay, matakot ka. Aling Adeling, babayaran ko rin ho pag sahod ko. Kailangan ko lang ho dahil may sakit ang anak ko eh. At kailangan dali namin siya sa doktor. Eh kung bakit naman kasi ang dami mong anak, Bobet? Liit lang naman ang sahod mo. Wala naman trabaho yung asawa mo. Tapos, gawa kayo ng gawa ng bata. Aling Adeling, Pati tuloy ibang tao, pinaperwisyo nyo. sakit niyo naman magsalita. Sana ho kung ayaw niyo magpautang, sabihin niyo na maayos. Mahinahon naman akong nakikiusap sa inyo eh. Kung ayaw niyo magpahiram, di wag. Yung dami niyo pa sinasabi. Pakatari mo, Aling Adeling. May araw ka rin sa akin. Hindi ako makatulog. Para ako nagugutom ah. Teka nga, punta ako sa kitchen. Gagawa ko ng sandwich. Hindi ko nagigisingin si Miriam para makapagpahinga naman siya. Ngayon lang siya makakatulog ng mahaba-haba dahil wala sina mami at daddy. Huwag kang sisigaw. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Kakataon ko na makaganti sa mayabang mong ina. Ano? Bitiwan mo ako! Tumahimik ka! Sasakin kita nitong hawak kong patalin. Wag! Marunong ka pala makiusap, ha? Hindi ka tulad ng nanay mong matara at mayabang. Bitiwan mo ako! Ano ko tanga? Magpapakasawa muna ako sa'yo tapos kukunin kong pera at alahas nyo. Wag! Wag! Halika! Wag! Bitiwan siya! Miriam! Hindi na siya gumagalaw! Patay mo yata siya! Mami, Daddy, mabuti dumating na kayo. Huwag ka nang umiyak, anak. Nakakulong na ang ulang niyang si Bobet. Ang sabi niya, nagawa lang niya yon dahil sa galit niya sa iyo, Adeling. Dahil sa mga masasakit at sinabi mo sa kanya. Alfonso,
Kasi naman, Maraming beses na kitang pinaalalahanan. Huwag kang ganoon sa ating kapwa. Tuloy, dahil sa ginawa mo, pati anak natin muntik nang mapahamak. ay, patawarin niyo na sana ako. Mo, Mabuti na lang po. Dumating si Miriam. Iniligtas niya ako, Mami. Hinampas niya ng tubo yung lalaki may takip sa mukha. Kaya nawala ng malay. oo nga. Si Miriam na laging sinasaktan at pinagagalitan ng mami mo ang nagligtas sa'yo. Nasaan nga pala siya? Pinauwi ko muna sa kanila para makapagpahinga sa nakakatromang pangyayaring ito. Kumusta ka na? Okay na po, ma'am. Wala na po yung kaba. Salamat naman. Miriam, gusto kong magpasalamat sa pagliligtas mo sa aking anak. Napakabuti mo. Sa kabila ng mga ginawa ko sa iyo, hindi ka gumanti sa aking anak. Amo ko rin po siya. At naawa po ako sa kanya. Isa pa, wala po sa akin yung pagganti. Salamat talaga sa iyo. At sana patawarin mo rin ako sa lahat na masasamang ginawa at sinabi ko sa iyo. Pwede kayang sa amin ka pa rin magtrabaho? Plano ko kasi tulungan kang makapag-aral sa kolehiyo. Ma'am Adelaide. Gusto kong ituwid ang mga pagkakamali ko, Miriam. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Sa kanyang panahon, hangad ng magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ngunit may pagkakataong dahil sa hirap ng buhay, ang kaangyaang hanap ng anak ay hindi maibigay. Ito ang naging karanasan ni Claire sa ating dunang sa kanyang panahon. Wow! Ang ganda ng damit at sapatos na suot mo, Claire. Pati bag. Talagang maganda, Ate Donna. At mahal pa. Sigurado. Bili na naman sa'yo ni Armando mga yan. Ano pa? Hindi ko naman mabibili mga ito eh. Sakita ko lang sa pabrika. Oh, tingnan mo itong linoong. Bigay niya rin to. At expensive din. Sana naman tigilan mo na yung pagsasamantala doon sa mga nagiging nobyo mo. Pabili ka ng kung ano-ano sa kanila. Tapos iniiwan mo rin naman sila. Nakakasakit ka na ng damdamin. Ay, hindi totoo yan, ate, ha? Napapasaya ko nga sila eh. Ano? Dahil sa mga nangyayari sa amin. Ano? Ibig mong sabihin na ibigay mo ng sarili mo sa mga naging nobyo mo? Ito naman, gulat na gulat pa. Ito na uso ngayon. Pambihira ka. Mamaya magbuntis ka dyan sa ginagawa mo. Ah, hindi mangyayari yon. Dahil marami ng paraan para hindi magbuntis ang babae. Kaya huwag kang mag-alala. Masaya ako, Claire. At nakasama kita dito sa Baguio kahit na mga 3 days lang. Siyempre, ako rin. Ngayon lang yata ako nakarating dito. Kaya lang, hindi kaya magalit ang parents mo sa'yo? Bakit naman sila magagalit? Hindi na ako bata. Alam ko nang ginagawa ko. At saka hindi naman kita lolokohin. Handa akong paksalan ka.
Tsaka na lang natin pag-usapan yun. Ah? Halika, mamasyal pa tayo. Gusto ko makita ang lahat ng magagandang lugar dito. O sige, sige. Ibili tuloy natin ang mga pasalubong ang pamilya mo. Thank you. Ang bait mo talaga. Dahil mahal na mahal kita. Huwag mo rin kalilimutan yung sinabi ko sa yung cellphone, ha? Dumating na ba ang kapatid mo? Opo, inay. Tulog na nga. Napagod doon sa haba ng biyahe mula Baguio. May mga pasalubong nga pala siya. Hindi naman kami interesado doon. Ang ibig namin ng tatay nyo, itigil niya ang masama niyang ginagawa. Ay nako, ilang beses ko na nga pinagsabihan pero ang tigas ng ulo, ayaw makinig. Hindi naman kasi siya marunong makontento sa kinikita niya sa trabaho niya. Kaya ginagamit niya yung sarili niya upang matikman ang layaw. Nag-aalala na nga po ako. Baka mamaya mapahamak siya sa kanyang ginagawa. Idalangin na lamang natin siya na sana imulat siya sa kanyang pagkakamali bago mahuli ang lahat. Naku, ang dami naman tao dito. Saan pa kaya may bakanting table? Ayoko naman mag-lunch sa ibang restaurant. Mas masarap kasi ang pagkain dito eh. Excuse me? Naghahanap ka ba ng mauupuan? Oo. Ganun ba? Ayun ang place ko. Makante doon. Wala kasi akong kasama. Doon ka na lang kumain. Ano kasi? Huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao. Gusto lang kitang tulungan kaya nilapitan kita. Ako nga pala si Walter. Ikaw, anong pangalan mo? Ang gwapo, di ba? Di ba, Nay, ate? Oo, gwapo nga. Mukhang mayaman. Talagang mayaman siya, ate Donna. Ganda ng kotse niya eh. Siya ba madalas mong kausap sa cellphone? Opo, Nay. Sinagot ko na ho siya. Kaming dalawa na. Ang bilis naman. Kailan mo lang nakilala? Mabait si Walter, ate. At saka mahal namin ang isa't isa. Alam ko na sa kanya ang mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Kaya hindi ko na siya pinahirapan pa. Oh, paano si Armando? Tinapos ko na po ang lahat sa amin. Ha? O paano kung makakita ka ng higit kay Walter? Iiwan mo rin siya? Ay, hindi ah. Siya na talaga ang gusto ko, ate. Bata, gwapo, mabait, at mayaman. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Ano bang sasabihin mo sa akin, Voltaire? Ito naman, hindi mo na ako pinag-overtime sa pabrikang pinapasukan ko. Gusto kitang ipakilala sa daddy ko. Ha? Kailan? Ngayon sana. Ano? Ito naman, pampira ka naman. Binigla mo naman ako. Pasensya ka na. Pupunta kasi sa ibang bansa ang daddy ko. Magbabakasyon. Dahil na broken hearted siya. Kaya gusto ko bago siya umalis, makilala ka muna niya. Matanggap kaya niya ako? Mahirap lang ako. Hindi ka naman mukhang mahirap eh. Ang gaganda nga ng mga gamit mo. Ito naman. Siyempre, nagtatrabaho ako. Nagsisipag. Kaya nakakabili ako ng mga ito. Inaalis ko lang ang kaba mo. Don't worry. Mabait si daddy. Hindi siya matapobre. At payag siya kung saan ako magiging maligaya. Hi, Dad. Kasama ko na po ang girlfriend ko, si Claire. Claire, daddy ko. Ikaw? Ikaw ang girlfriend ng anak ko? Armando? Teka, magkakilala kayo, daddy? Kilalang kilala ko siya, Walter. Sa siyang masamang babae. Daddy? Siyang babaeng humuthot sa akin. Ang sumugat sa aking damdamin.
Claire, totoo ba ang sinabi ng daddy ko? Totoo ba? Walter, hindi ko alam na dati mo siya. Kung ganun, totoo nga. Pero mahal kita, Walter. No, At tapos ng lahat sa amin ng daddy mo. ang kapal ng mukha mo. Anak, palayasin mo siya dito. Hindi siya karapat dapat mahalin. Anak? Oh, bakit ka umiiyak? At nasaan ang nobyo mo? Bakit hindi ka na inihatid? Inay. Bakit ba? Ano ba nangyari? Nag-away ba kayo? Dinala po niya ako sa kanila. Ipinakilala sa daddy niya. At hindi ka natanggap ng daddy niya. Dahil mahirap tayo. Hindi po ako natanggap. Dahil ang daddy niya, si Armando pala. Ano? Galit na galit po sila mag-ama sa akin. Ito na nga ba ang sinasabi namin? Na baka dahil sa banli mong ginagawa, masaktan ka, mapahamak. At nangyari na nga. Hindi ka kasi marunong makontento sa buhay na mayroon ka. Ano po ang gagawin ko, Nay? Ay, mahal na mahal ko po si Walter. Anak, ihanda mo na lamang ang iyong sarili at tatagan mo ang sarili mo sa anumang mangyayari. Hindi mo siya masisisi na kalimutan ka. Dahil sa ginawa mo sa kanyang ama. Inay, kumusta na po si Claire? Mababa na ang lagnat niya, anak. Mabuti naman po. Ilang araw din siya nagkasakit. Dinamdam niya ng labis ang paglayo sa kanya ni Voltaire. Hindi na siya tinawagan. Dapat din po maunawaan natin siya. Hindi talaga madaling tanggapin ang pangyayaring yun kina Claire at sa kanyang daddy. Sana maging aral na ito sa iyong kapatid. Claire, nakabihis ka. Oo, ate. Papasok na ako sa pabrika. Ilang linggo rin akong absent dun eh. Ayoko matanggal ako. Salamat naman. At mukhang maliwanag na ang isip mo. Alam ko namang akong nagkamali eh. Kaya siguro nangyari ito. Para mamulat ako. Kaya tinatanggap ko na. Anak, natutuwa kami sa narinig namin. Ang pagbabago mo talaga ang aming hangad. Patawarin niyo po ako, Inay. Itay. Sa hindi pagsunod sa mga pangaral ninyo. Dapat nagsikap na lang ako. Hindi ko sana sinapit ito. Malilimot mo rin ang iyong kabiguan, anak. Makakatagpo ka rin ng lalaking para sa iyo. Hingin mo lamang yun sa Diyos at makikita mo. Ibibigay niya yun sa tamang panahon.